Isang malaking supply test po ang kinakaharap ng Pi Network ngayon dahil po sa nakatakdang pag-unlock ng napakaraming tokens. Batay po sa ating ulat dito, ang presyo po ni Pi ay bumaba ng 1.66% at kasalukuyang naglalaro sa halagang 0.0984. Yan, 0.0984. Ang pagbaba na ito ay naganap matapos po nitong maitala ang record low na malapit po sa 0.10. Ngayong buwan, eksaktong meron pong 103.7 million Pi tokens ang nakatakdang ilabas sa sirkulasyon. Ang bilang na ito ay mas mataas kumpara po sa naganap na unlock noong nagdaang buwan ng June, kung saan ay 76,700,000 Pi tokens lamang na may kabuoang halaga na higit po sa 7,500,000 dollars ang siyang pinakawalan sa market. Ayan. Dahil po sa dambuhalang dagdag supply na ito, nagkakaroon po ng matinding pangamba ang mga investors na baka mas lalo pang bumagsak ang presyo ng token kung hindi po sasabayan ng mataas na demand para sa liquidity. Ang July unlock ay simula ng isang napakahalaga na yugto para sa Pi Network. Ayon po sa data mula sa PiScan, ang network ay magpapatuloy sa pag-unlock ng higit sa 100,000 tokens buwan-buwan hanggang sa buwan po ng June 2027 or next year. Ayan. Sa mga susunod na buwan, ang mga kabuuang halaga ng mga tokens na pakakawalan ay tinatayang aabot po sa $60 million. Bagamat may posibilidad na ang ilang bahagi ng mga tokens na ito ay mananatiling nakalak sa loob ng isang partikular na panahon upang mabawasan po ang biglaang pressure sa bintahan, ang panganib ng malawakang liquidation ay nananatiling mataas. Sa aking opinyon, ang schedule ng vesting na ito ang magiging pangunahing direksyon kung saan tutungo ang presyo ni Pi sa medium term. Kasabay nito, ang kabuuang crypto market ay nakakaranas din ng bahagyang panghihina. Ang kabuuang market value ng crypto ay bumaba po ng 0.24 habang ang Bitcoin naman ay nagtala ng 0.32% na pagbaba. Kahit na nagawa ng Bitcoin na umakyat lagpas po sa $64,000, nakapagtala pa rin ang mga Bitcoin ETF ng outflow na nagkakahalaga ng $95 million habang ang Empire Digital naman ay nagbenta ng 1,400 Bitcoin para sa kanilang mga obligasyon. Dahil po sa panlabas na bagay na ito, pati na rin ang paglabas ng humigit kumulang $52 million mula sa mga Ethereum ETF at ang mahinang derivatives trading ng XRP ay naglalaro sa $1.10. Nawalan po ng sapat na atensyon ang mga mas maliliit na tokens tulad ni Pi. Kung titingnan po natin ang technical chart, particular po ang 4-hour chart, makikita na si Pi ay nagdidepensa po sa itaas ng 0.092 na area. Ito po ang dating support level na 0.11, kung saan ay tuluyan ng naging isang matibay na resistance level na kailangang lampasan ng mga buyers. Ayan, sa kasalukuyan, ang Relative Strength Index naman or RSI ni Pi ay nasa level na 31.55. Ipinapakita nito na ang asset ay bahagyang nasa oversold territory. Gayunpaman, ang moving average RSI ay nananatili po sa mahinang zone na nasa 29.30. Sa aking opinion, bagamat nagpapakita ng kaunting positibong sinyales ang moving average convergence divergence o MACD dahil po sa pag-cross ng linya nito sa signal line at ang pag-akyat ng histogram sa positibong teritoryo,
ang parehong linya ng MACD ay nananatiling nasa negative zone pa rin. Ibig sabihin, bagamat nababawasan ang lakas ng mga sellers, naroon pa rin ang pangkalahatang kahinaan ng market. At ayan, para sa mga susunod na araw, may dalawang senaryo na dapat nating tutukan. Kung magagawang mapanatili ng mga buyers ang presyo sa itaas ng 0.092 support at magkaroon po ng sustained recovery pataas ng 0.11, maaari nitong maibalik ang kumpiyansa ng market. Ito ay magbubukas po ng pagkakataon upang muling subukan ni PAI na maabot ang resistance area sa 0.13 dito. Sa kabilang banda, kung tuluyang mabibigo ang mga buyers at bababa ang presyo sa ilalim ng critical support line na 0.92, asahan po natin na mas lalong makukuha ng mga sellers ang kontrol. Kaya sa kabuuan ng aking opinion, ang breakout po sa ibaba ng price level na ito ay magdudulot ng mas malalim pang pagbaba sa presyo ni PAI Network. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.